So, good morning po sa lahat. Di ba, bilis ang panahon at kaya nga po tayo ay masigasig na nagnanais magbahagi ng salita ng Panginoon para po sa mga mananampalataya na huwag niyo hayaang tumatagal kayo sa pagiging claim na Kristiyano na hindi nakikilala ng lubusan yung tagapagligtas at yung kanya mga plano sa buhay natin. Huwag niyo hayaan yon. Meron namang church at may tagapagturo, huwag niyo yung sayangin yan kasi mahalaga sa buhay yan. Yung topic po natin ngayon is about the coming of Christ. Yan. Bakit ba may Kristong dumating? Unang question, totoo ba yung Jesus Christ? Yan ang tiyakin mo kasi baka naman yung Jesus Christ ay kwento-kwento lang, di ba? So, dapat mong anuhin yan, saliksikin mo kasi kung hindi, naniniwala ka sa isang bagay na hindi totoo. Ako po sa sarili ko, mula nang ako'y nagka-interest sa Biblia, tiniyak ko po yan. Totoo bang may Heso Kristong dumating? Right? Noon pong panahon ko, that is, nung panahon ko po na nagbabasa ng Bible, 30 years ago. Alam niyo na kung ilang taon na ako. At that time po, meron na akong mga anak, may pamilya. Nasanay po ako sa kababasa ng mga libro. Ang background ko po talaga ay yung nagtuturo ako ng yung mga turo ng kaliwa. Yung imperialismo, kapitalismo, yung komunismo, yung socialism, yung mga ganyan po yan. Hanggang sa, yung Bible po, bagamat bata pa ako, nakikita ko na yan. Actually, sa Katoliko, bawal hawakan yan eh. Kasi banal yan, hindi mo pwedeng hawakan. Ganun po katitindi Katoliko sa Pampanga. Pag mahal na araw po ba, marami kayong nakitang dito, yung mga sasalibat-bat, yung marami ba? May nagpapapako ba dito? Wala. Sa Pampanga meron. Literal talaga nagpapapako. Ganun katitindi po yung mga doon Katoliko. Sa amin po ang Bible, pag bata ka, hindi mo pwedeng hawakan. Banal yan, banal na aklat. So, sa haba ng panahon, bagamat pinagbabawal, binabasa pa rin. Pero hindi ko naintindihan. Until nung nagkaedad na ako, naging seryoso na ako sa Panginoon, then doon ako nag-start nagbasa, nag-aral. Tinyak ko po, yung bang Jesus Christ ay talagang dumating sa lupa. Marami po akong binasang mga aklat at nakita ko po maraming testimony na talagang dumating ang Kristo. Ngayong panahon ng internet age, lalong tumibay yan. Kasi nabasa ko po yung mga written document o kasaysayan ng mga taong nabuhay sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Mga taong sumulat po, hindi naman mananampalataya, actually mga pagano ngayon, mga Hudyo, na pinapatunayan na may talagang Jesus Christ na dumating at ipinako sa krus at nag-resurrect talaga. So from there po, lalong tumibay yung aking pananampalataya. Kaya binigyan ko po ng atensyon yung pagbabasa ng Biblia. Kasi kung ako'y Kristiyano, ang pagbabatayan mo ng pananampalataya, yung Biblia, kailangan kong basahin yan. Kasi napakaraming so-called na Kristiyano nagtuturo ng doktrina pero iba-iba. Iba, napansin nyo, ang daming reliyon, parang mga department store. Pag linggo, mamimili ka kung saan yung maganda. Di ba? Hanggang kababasa kaaral, nakita ko po ang dami pong maling turo. Kaya, kanya-kanyang reliyon. Until dumating yung panahon, yung mga tagapagturo po kasi ng mga reliyon galing sa kanya-kanyang mga Bible schools. Siyempre, kung anong doctrine ng relihiyon mo, yun ang pag-aaralan nila at yun ang ipopropagate. And then I learned, nakita ko, hindi dapat ganon. Dapat ang turo nagmumula po mismo sa Biblia. And from there po, mapansin nyo, yung appetite po at desire ng taong nagnanais makilala yung Kristo, ay natural pong lumalabas yan sa iyo. Sabi ko nga kagabi sa kwentuhan namin, yung isang taong nabuhay, mula nang pinanganak ka, marami kang dinadaan ng kung ano-anong, alam niyo, mahirap mabuhay sa lupa. Totoo ba? Madali bang mabuhay sa lupa? Hindi po, mahirap. Kwento nga namin ni Pastor, pag nagbi-business ka ngayon, pambira, lahat na lang ng kinikita mo sa gobyerno pumunta halos yung tax mo, di ba? Ang hirap niyang business talaga. So, ibig sabihin, mula po ang taong nakita niya yung biyaya ng Diyos sa buhay niya, ibibilang mong kabutihan ng Diyos kung bakit nabubuhay ka. Tama? Plus, pag nagkaganon, gusto mong pasalamatan ng Diyos, hahanapin mo siya, sasaliksikin mo siya, kikilalanin mo siya. Wala pong ibang paraan kundi sa panahon natin para matiyak mo kung sino yung Diyos at ano yung paraan niya, kundi yung Biblia. Yun ang ating aklat bilang mga Kristiyano. Tama? So, aralin natin ang Biblia. Tama? Ang problema po sa maraming churches, hindi Biblia pinag-aaralan. Pinag-aaralan kung paano kayo makokontrol, kung paano kayo
susunod sa, hindi sa Bible, sa relihiyon. Ang maraming tao sa mga churches, walang alam sa laman ng Biblia. Ang alam kung ano yung dinidikta ng leader ng relihiyon. Kaya pag tinanong mo yung mananampalataya, karamihan dyan, hindi alam ang laman ng Bible. Bakit ganon? Hindi po ganon ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tinan niyo Ephesians 1:17. Kaya nga sinasabi po yung assembly po, yung church, ito po yung pagkakataon na matuto tayo sa bagay ng Diyos. Ang primary objective po ng assembly is panalangin po yung bawat kapatiran. Secondly, upang sila'y umunlad, paglago sa pagkilala sa Diyos, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, yung may po, ano yun may condition yun, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Yung Diyos po ang nagkakaloob ng wisdom, yung karunungan. At yung karunungan may kaakibat pong revelation. Pag sinabing revelation, ipinapaunawa sa'yo, pinapahayag sa'yo mga bagay na sikreto. Secret, mysteries na naitago sa maraming tao. Hindi naman lahat po pinagkakalooban ng pahayag na yan. Sino yung pinagkakalooban ng pahayag ng Diyos? At ito'y magmumula saan? Sa karunungan, in the knowledge of Him. Karunungan po yan ng Diyos. Right? Yun yung 18. That the eyes of your, understanding. Hindi po literal na mata yan. Kundi ang sabi niya, ang paningin ng iyong mga pangunawa, being enlightened. Pag sinabing enlightened, nung sabihin, nagliwanag. Ba't kailangan ng pagliliwanag? Diba? Pagka ikaw ay nagliwanag, ang sabi niya, that ye may know. Upang ikaw ay makaalam. Ng what is the hope of His calling and what the riches? Yung kayamanan po ang sabi niya, the riches of the glory of His inheritance in the saints. Meron pong nakalaang kayamanan na ipinamamana ang Diyos sa kanyang mga anak, ang sabi doon. Ngayon, yung pong pangalawang paragraph sabi, that ye may know. Ibig sabihin po, yung mananampalataya, habang tumatagal siya sa kanyang pagkilala, relasyon sa Diyos, nadadagdag po yung kaalaman niya. Kasi po, sa kaalaman natin, doon po nagbabago ang lahat. Yung pag-iisip po ng tao, diyan po nagbabago yung kanyang buhay, pananaw, priority sa buhay. Okay. Ang tanong, sino naman po yung pinapahayagan ng Diyos? Tignan niyo po yung John 14 verse sa 21. He that hath my commandments, ibig sabihin, kung sino man ang nasa kanyang aking mga salita, and keepeth them, at iingatan niya ito, he it is that loveth me, ang sabi ni Jesus Christ. Yun palang umiibig sa ating Panginoon Kristo, yun palang mga taong nagmamahal sa kanyang kautusan o sa kanyang salita. At siya'y iibigin ng aking Ama. At ako ay iibig sa kanya at ako ay ipapahayag yung aking sarili sa kanya. Tandaan po natin, hindi po grupo yan. Palagi po individual po. Very special po ang Diyos sa atin kasi individual yung dealing ng Diyos sa bawat isa. Hindi wholesale, individual. Kaya hindi po relihiyon Hindi rin organization. Yung ating pagnanais talagang makilala. Alam nyo, in my experience po, for several years na papahayag ng salita ng Diyos, ay alam ng Diyos po yung puso at isipan ng mga tao. Kung honest ka sa Panginoon, God will manifest Himself to yung sabi. Siya mismo ang magpapahayag sa iyo in the later years ng buhay mo. So, ang nakasalalay po yung attitude mo sa kanyang salita. Ano pa po sabi ng 23? Jesus answered and said unto him, if a man love me, condition, kung ang sino mang tao ay umiibig sa akin, he will keep my words. Sabi niya, kung sino man ang umiibig sa akin, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, tataglayin niya yung aking mga salita. Alam po niyo, mas sa ating panahon, ang advantage natin sa mga apostol na kaharap niya, during that time, isinusulat pa lang nila yung nakikita nila sa Panginoon Jesucristo. Ngayon po, nakasulat na sa panahon natin, babasahin mo na lang. Right? At ang sabi, and my Father will love him. At yung aking Ama, mamahalin siya. And we will come unto him, the Father and the Son, paroroon kami sa Kanya, at maninirahan kami sa Kanya. At di po ba, ang ganda ng sinabi ng Panginoon Jesucristo, basta minahal mo yung kanyang salita, the good thing meron tayong kasulatan, yun ang ebidensya
na mahal mo talaga yung Panginoong Diyos, yung ating Panginoon Jesucristo. At pag yun ay ginagawa ng isang taong sabi, ay sila'y paroroon sa Kanya at mananahan sa taong yun. From that time on, kaya ating makikita, yung tao na kay Kristo, hindi pwedeng manatiling walang alam sa mga bagay ng Diyos. Kasi sinabi ng Panginoon kung ikaw ay tunay na sa Kanya, ipapahagi niya Kanyang sarili sa iyo at siya'y maninirahan sa iyo. Hindi po ba napakagandang salita ng Panginoon Jesucristo na yung Diyos hindi malayo sa iyo? Nasaan ang Diyos? Naninirahan sa iyo. Kung aware ka po dyan, maraming mababago sa pananaw mo sa buhay. Tama? Kasi sensitive ka, yung Diyos hindi pwedeng pagtaguan. Kasi kasama mo siya. Nasa sayo ang Diyos. Meron ka bang pwedeng itago? Wala. Tama. So, yun ang ating makikita. Ngayon, paano dumating sa unawa na iyan ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo? Sa isa pong Hudyo, mahirap intindihin yan kasi nasanay pong Hudyo yung Diyos nandun lang sa templo. Ang templo po na isang lugar lang. At sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, malaki ang problema ng mga Hudyo. Okay, ngayon, ang tanong, yung unawa po sa Biblia talaga, nung ako po ay nag-uumpisa pa lang magbasa ng Biblia, nahirapan talaga ako maintindihan yan. Ang unang dahilan kung bakit maraming ayaw magbasa ng Biblia at nakakatamad basahin ng Biblia, mahirap maintindihan. Tama? Pag binasa niyo po yung Numbers, sino nakabasa ng Numbers? Kasi pag binasa niyo po yung Numbers, lahat yata ng pangalan, mga pangalan na hindi mo kilala nando doon. Di ba? Yung tribo ng Israel. Hirap basahin nun. Ngayon, para magkaroon ka po ng interest basahin yan, dapat maintindihan mo. Tama? For longer years po, sinasabi ko nga sa inyo, ako po'y pinanganak na Katoliko, then nagtatanong ng konti, napunta sa INC, may rally sila bukas, anniversary nila ngayon, happy anniversary. Pero hindi ako nabautismohan kasi marami akong tanong na hindi masagot. Napunta ako sa Charismatic for 5 years. Then nagpunta ako sa Baptist, doon tumagal ako. More than 20 years, naging pastor pa ako sa Baptist. Until later on, nakita ko, halos pare-pareho lang. Sistema, ritual, etc. Alam po nyo, halos nakumpara ko na po yung mga katuruan na yan. At nakita ko, until this pandemic, nagbago lahat ang aking pananaw nang makita ko po na ang Bible po pala, ang pangunahing kausap dyan, hindi tayo, kundi yung Israel. Tayo po mga Hintil, kabahagi lang tayo. Tignan nyo po, Galatia 3:14. Doon muna sa 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Si Kristo ay tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan. Tayo po mga Gentile, hindi tayo kasama dyan sa sumpa ng kautusan. Wala po tayong sumpa. Ang sumpa po ay nakatalaga sa bansang Israel kung sila ay tataligod sa Diyos. Sila po yan. Kaya ang sabi, si Kristo ay tinubos sila mula sa sumpa ng kautusan, being made the curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Yung sumpa po, tinaglay ni Kristo. So nangyari, ipinako ang Kristo upang tubusin ang Hudyo sa sumpa ng kautusan. Hindi po tayo kasama sa kautusan na tinutukoy na yan. Ito po tayo sa 14. Nung nangyari po yung pagkapako sa ating Panginoon Jesucristo, pumasok po tayo dito. That, yun po yung dahilan kung bakit pinako ang Kristo upang, ang sabi niya, upang ang pagpapala ni Abraham ay pumaroon sa mga Hentil. Tayo po yung Gentiles. Pag sinabi Hentil, hindi tayo taga-Israel. Imagine, dahil sa pagkapako ni Kristo, tayo ngayon ay dinaluyan ng pagpapala ni Abraham. Ang buong Bible po, yung pinapangarap ng mga taong kaligtasan ng langit, nakatali po yun doon sa blessing ni Abraham. Yung pangako ng Diyos kay Abraham doon sa Genesis 12 and Genesis 15 tungkol sa pangako ng lupa para sa mga Israelita ng Old Covenant at tungkol sa langit para sa mga mananampalataya ni Kristo, doon nyo po mababasa yon. Kaya ang buong laman po ng Biblia kung ang pag-uusapan po ay tinatawag na kaligtasan at bagay ng langit, nakatali po kay Abraham. Kaya sinabi po yan, upang ang pagpapala ni Abraham ay dumaloy sa mga Hentil kamukha natin. Kailan dumaloy? Nang pinako po ang Kristo dahil sa pagtubos niya sa sumpa ng mga Israelita. Right. Ano pa sabi niya? Upang tayo ay matanggap yung pangako
ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya po ni Kristo ang tinutukoy dyan. Yung ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbar. So, ibig sabihin, yung Bible po, hindi primary lang isinulat sa atin. Yan ay para sa Israel. Kumbaga, nung natapos po yung sakripisyo, doon lang tayo pumasok bilang mga hentil. Isa pa po, Epeso sa 3:4 po, tinan niya. Whereby, sabi niya, kung inyong babasahin ang aking naunawaan, upang inyong maintindihan yung aking kaalaman sa hiwaga ni Kristo. Meron pong hiwaga o sikreto ni Kristo. Pag sikreto po, pwede bang malaman ng marami yun? Di tinatago nga yun, di ba? 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men. Yung bahagi po ng sikreto at hiwaga na itago ages. Pag sinabing ages, gano'ng kahabang mga taon yan? Bibilang ka po dyan ng daan-daan at libong taon. Sa loob ng mahabang panon, ito ay, sabi niya, hindi na alam ng sino mang tao yung sikreto ng Diyos. Pero ang sabi dyan, as it is now. Nung sinusulat po ni Pablo, yung sikreto ng napakahabang panahon ay ngayon. Nung isinusulat niya, ay ipinahayag sa kanyang banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Yung hiwaga na yan ay ibinigay kay Pablo, kaya nang sinusulat niya, sinasabi niya kung ano na yung sikreto na yon. Ano yung sikreto na yon? Yung 6. Na ano? That the Gentiles, tayo yan. Yung mga hindi taga-Israel ay should be fellow heirs. Upang tayo ay maging kabahagi o maging kasamang tagapagmana. Sinong priority? Tayo ba? Hindi. Yung Israel. Tayo ay naging fellow heirs. Okay? Ano pa? And of the same body. And partakers. Ano yung partakers? Kabahagi. Ng pangako kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nakukuha po nyo na bagamat ang Biblia po, primarily hindi para sa ating mga Gentiles, kundi para sa isang specific na lahi ng mga Israelita. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naisangkap, nabigyan ng bahagi sa pangako na ito. Hindi ba dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Di ba may tanong na si Kristo ba Panginoon ng buhay at patay? Si Kristo ba'y Diyos ng buhay ng patay at ng buhay? Yes. Anong klaseng kamatayan? Yung taong physically buhay pero patay sa spiritual, wala kang magagawa, iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Panginoon. Yun ang Diyos. Yun ang Kristo. Meron ka bang choice? Wala. Ano ibig sabihin? Yung Diyos na yan, kung hindi mo sa kinikilala, nasa yung kahatulan. May magagawa ka ba doon? Meron ka bang choice? Siya yung Diyos na nasa kanyang kahatulan, siya ang pwedeng magbigay ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin po, yung lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, wala kang choice. Isa lang ang Diyos. Kaya maniwala ka hindi, kaya baliwalain mo ka hindi, walang bearing sa Diyos yun. Yung Diyos nag-o-offer lang ng buhay na makasama mo siya. Kung ikaw ay wise, na ang lahat ng tinatamasa mo sa buhay galing sa Diyos, mas pipiliin mong makasama siya. Hanggang kailan? Throughout eternity. Pero kung yung tao walang pakialam sa ginagawa ng Diyos, para ka lang, sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 3, parang hayop beast. Nabuhay, kumain, dumami, namatay, balik sa lupa. Wala naman. Pero yung taong may wisdom at nakikita yung bagay ng Diyos, pipiliin niyang kilalanin ng Diyos at nanaisin niyang makasama ang Diyos magpangwalang hanggan. Yun po yung nagbibigay ng eternal value sa tao. Hindi lahat po physical. Hindi lahat physical yan. Ano sabi ng Bible? Sa 2 Corinthians 4:18, for we look not for the things which are seen. For the things which are seen are temporal. Temporary lang yan eh. But the things which are not seen are what? Eternal. Yung bagay na hindi nakita, yun yung merong eternal value. Ako po nyo. Kaya sabi ko, mga young people, kayo yung pag-asa ng bayan. Di ba sabi ni Jose Rizal? Itong katuro ang ating nakikita ngayon at naunawaan. Sad to say, maraming matatandang pastor, mahirap ng turuan, matitigas kasing ulo. Magagalit sila sa iyo, pastor. Talagang ginagalit ko sila para mag-isip eh. Kasi pag hindi ba sabi ni Martin Luther, if you don't know what a fruit bears,
shake the tree. Ibig sabihin, yun daw puno, pag hindi mo lang kung anong binubunga, i-shake mo para malaglag yung mga puno. Kaya po ngayon, yung ating nakitang katuruan ay nagpapalaya sa mga nakakaunawa at magbibigay ng understanding na karamihan sa mga churches ngayon, nag-waste ka ng time, ng effort, ng pera kasi lahat ng nando sa mga church ngayon, temporal lang lahat, earthly lang lahat. Right? Ayun. So, gusto ko po ipakita sa inyo, nang dumating si Kristo, ano ba ang dahilan? Bakit dumating ang Kristo sa panahon ng mga apostol? Po yan. Bigyan ko po kayo ng konting overview ng Bible po para makita natin. Tandaan po natin, yung Bible natin ay binubuo ng Old Testament mula kay Adam, kay Moses, at sa pagbuo ng bansang Israel, at sa pagpasok sa Promised Land. Right? Ito po yung binubuo ng ating Bible mula po sa Genesis hanggang Malakay at makita nyo po mamaya bakit dumating ang Kristo, anong dahilan. In a nutshell po, pag nakita yung Bible nyo from Genesis sa Promised Land at yung fall po ng nation Israel, ito tayo sa dulo. Parang nakita nyo na po yung buong Bible nyo ng Genesis to Malakay. Ang pinag-uusapan po dito, ang ultimate subject po dito mula kay Adam ay yun pong pagbuo ng bansang Israel at yung pagpasok nila sa Promised Land. Yon. That's why, kung mapapansin nyo, yung pagdating po ng ating Panginoon Kristo, yung Bible po natin, meron siyang gap mula sa Old Testament. Ito po yung ating Old Testament. Binubuo po ng 39 books. Pagdating po ng ating tinatawag na New Testament, ang prominent na makita mo, dumating sino? Jesus Christ. Sa Old Testament po, meron pong prophecy si Moses, tiniyo. Deuteronomy 18:15 po, tiniyo. Makikita nyo po yung Old Testament po ay it serve as a what? Shadow. Pag sinabing shadow, ito yung katawan ko, sa likod ko yung anino. Tama? Yung Old Testament po ay shadow ng ating New Testament. Ano ibig sabihin? Picture, figure, signs, or symbol. Tama? The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thy brethren like unto me. Sabi niya, yung propetang darating ay kamukha ko. Pag narinig niyo yung parang Moses, ano yung prominent na mensaheng ibibigay sa, kung nagbabasa ka ng Bible, ano? Nanonood ba kayo ng Ten Commandments? Pinapalabas palagi yun. Ano ang primary na role ni Moses? Leader na nagpalaya sa Israel mula sa Egypt. Tama. Yung bansang Israel po, hindi pa bansa yan nung nasa loob ng Egypt. Doon pa lang sila nabubuo. Nung sila lumabas sa Egypt, anong nangyari? Dalawang prominent na event na hanggang ngayon po ay inoobserba ng mga Israelitang nakiklaim. Ano yung una? Yung Passover at saka yung crossing ng Red Sea. Tama? Dalawa yon. Yung Passover, sumisimbolo saan? Blood. Diba? Lahat ng, ang sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, sa gabing dadaan yung kamatayan, yung angel of death, lahat ng bahay na walang dugo sa pintuan, sa ibabaw at sa magkabilang gilid, simbolo ng cross, lahat ng bahay na walang dugo ng lamb, mamamatay. Kaya dumating yung gabi, dumaan ang angel of death, lahat ng bahay na may dugo ay Passover. Sa Tagalog, nilagpasan. Yan po ay, kumbaga, Independence Day ng nation Israel na kanilang sineselebrate. Yan na kanila Independence Day kasi yun ang paraan na sila nakalabas mula sa Egypt. And while they were getting out of Egypt, dumaan sa Red Sea. Yan naman po ang simbolo ng water. Dalawang liquid mahalaga, blood and water. Saan mo makita yung blood and water? Kailan nangyayari sa mga babae yun? Yes, pag nanganak. Ibig sabihin, that's why, nung mangyari yon, ang tawag sa nation Israel is what? Exodus 4 po, tinan nyo, 22. Hindi ba, hindi mahirap maintindihan? Kasi ginagamitan ng Diyos ng illustration na naintindihan ng tao. Sabi ng 22, and thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. Imagine, yung Israel ba, tao o nation? That's application ng word na yan. Di ba nation? Pero tinawag niyang my son. Bakit ganon? Alam niyo kung bakit ganon? Merong pinapahawatig ang Diyos na isang propesiya na kung ikaw ay babasa sa panahon, hindi mo talaga maintindihan. Until this history po na develop na ito, hanggang nung lumabas po sila, doon na sila tinawag na nation
Israel. Kaya yun ang kanilang kapanganakan, the birth of a nation. At habang paglalakay po nila, alam natin, for 40 years, di ba namatay naman lahat yung kalabas dyan? Ang natira lang buhay si Joshua at si Caleb. Ama, sino yung pumasok sa promised land? Tingnan niyo po, kung naalala yung turo natin kay Adam, nung bumagsak si Adam sa kasalanan because na-receive niya yung the knowledge of good and evil. Yung pagpasok po sa promised land, yung pumasok doon sino? Tingnan niyo po, Deuteronomy 1:39. May nilalarawan po mga kapatid, ang mababasa mo na yan. Ano sabi? Moreover, your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, unto them will I give it, and they shall possess it. Sino lang ang pwedeng pumasok sa promised land? Yung mga anak, yung children, na walang knowledge of what? Di ba yun na naging problema ni Adam? When Adam take the fruit, he received the knowledge of good and evil, and that day namatay siya, di ba? Notice, ang sabi ng Panginoon sa John 3:3, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Paano ka maboborn again? You change your mind. What change your mind? Pwede magbago sa isip ng tao? The gospel of Christ. In the gospel of Christ, anong inalis sa'yo? Ano yung knowledge of good and evil? The law. Yes. Bakit kailangan maalis sa isip ng tao ang law bago pumasok sa promised land? So, that was a prophecy ni Moses during this period of time that there will come a prophet like unto him. Natupad ba? Acts 3:22, tinan niya. For Moses, eto na si Peter, kinuquote yung prophecy. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto me of your brethren. Inulit niya, like unto me. Like unto whom? Sinong kamukha? Si Moses. Sino yung sinabing nakatupad? Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. 22. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be what? Destroyed among the people. Sino yung fulfillment niyan? Yes. At pansinin niyo yung sinabi niya, kung sino man ang hindi makikinig sa propeta na yan, among the people, yung kausap niya, ano mangyayari sa kanila? They shall be destroyed because they did not listen to this fulfillment of the second Moses. Jesus Christ was the fulfillment ng sinabi ni Moses, may dadating na kamukha ko. And what does it signify? Ano sinisignify? Ang pinapakita, kung dumating yung Moses sa time which is Jesus Christ, ano ibig sabihin? Bumabalik po yung ganitong uri ng historical event. Kaya ito ay shadow. The real image is this New Testament writings that shows that Jesus Christ as Moses will be the leader to redeem the Israelites from Egypt. Ngayon, ano yung proof natin dyan? Unang-una, di ba, si Moses in the literal Egypt, tama? When Christ came as Moses, He came in the time of Egypt pa rin. Nasa Egypt pa rin si Moses as Jesus Christ. Oh, hindi pa nasa Jerusalem? Yes, pero ang tawag ng Diyos during the time, ang Jerusalem ay Egypt. Revelation 11:8. Alam po niyo, through the years ng aking study tsaka pagbabasa, nakita ko, every mention po ng places sa Revelation like Babylon, Sodom, Egypt, Gehenna, lahat po ng places na binambanggit sa Revelation at sa ministry ni Jesus Christ ay reminder sa kausap niya mga Hudyo. Bakit? Kasi sila po yung nakaranas nito at alam nila yung history nito. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which, look at this, is spiritually is called Sodom. Pag narinig mo yung Sodom and Gomorrah, anong nasa isip mo? Ngayon, alam natin kasi nagbabasa tayo ng Bible. Pero primarily, yung kausap niya, alam ba nila yung Sodom and Gomorrah? Oo, alam nila. Historically, yan yung Genesis 18:19 na sinunog. So dito, mapansin nyo, yung Jerusalem ang tinutukoy yun ay tinawag na spiritual na Sodom. Bakit Sodom and Gomorrah ang tawag sa Jerusalem at the time? Dahil sa ugali at kalagang spiritual ng mga taong nakatira doon, hindi na taga-Israel, ang tawag yung mga Sodom and Gomorrah na sila, at nakalaan yung parusa mangyayari sa kanila kung anong nangyari sa Sodom and Gomorrah. Tama? Hindi lang yun. Tinawag din yung lugar ng Jerusalem na Egypt. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nangyari dito, yun din ang mangyayari sa Jerusalem. Kaya para matiyak ang lugar, ang sabi niya, where
also our Lord was crucified. Saan ba pinako yung Kristo? Sa Sodom, sa Egypt literally, or sa Jerusalem? Jerusalem. Ang ibig sabihin, pinapakita sa atin, during the time na sinusulot yan, ang tingin ng Diyos sa Jerusalem ay Sodom and Gomorrah at Egypt. Anong mangyayari? Kung ano naganap na kaparusahan sa mga lugar na yon, yun ang magaganap sa kanila. Nakuha nyo? So in that sense, yung whole history ng New Testament ay history nito. Kaya lang in the spiritual sense. Now, sa panahon ni Moses, sino yung pangunahing kalaban? Si Pharaoh. Ano ang tingin ng Diyos kay Pharaoh? Tingnan nyo, Ezekiel 29:3. So you have Pharaoh, yung kalaban dito. Anong tawag sa kanya? Great Dragon. Ano pa? Imagine, siya yung ano? Literal bang dragon yung Pharaoh? O tao? Yes. O dito, sa panahon ni Jesus Christ, meron ding tinawag na Great Dragon. Hindi ba ito yung kalaban ni Moses? Si Pharaoh? Pag binasa niyo yung Great Dragon, anong kaakibat na pangalan niyan? Tingnan niyo po yung Revelation 20, verse 2. And he laid hold on the what? Oy. Sa panahon ni Jesus Christ, meron din tinawag na, tandaan niyo po yung definite article D, isa lang yan, definite yan tinutukoy. The dragon, ano pa? The old serpent. Tapos, ang sabi niya, the devil. Pansinin niyo po yung comparison. Sa panahon ni Moses, yung Pharaoh tinawag na Great Dragon. Sa panahon ni Moses, yung devil. Pag sinabi pong devil, it's not a name. It's an adjective. Description of Satan. Description noong Satan. Nang ibig sabihin ng Satan po ay kalaban. Bareho po sa Hebrew word at saka sa Greek word ko sa naisulat ng Old at New, ang ibig sabihin lang po ng Satan ay enemy or adversary sa English. Alright. Pag sinabing devil, description. Kunyari, may tao kang nakaaway. Gusto mo i-describe, masama yung taong yan. Demonyo yung taong yan. Di ba? Dinidescribe mo yung taong nakaaway mo kasi may ginawang masama sa'yo. Masamang tao yan. Ibig sabihin, wicked or devil. Yung po ibig sabihin lang nun. Yung Satan po, again, description nyo nung kaaway nila. Siya yung enemy. Enemy means Satan. Transliterated lang po yan sa Greek word na Satan. Sa Hebrew word pa lang, Satan, which is enemy. Sa English, tinawag na Satan. Pero ang root word ay kaaway. Kalaban. Ngayon, di pa pareho, na-identify ba natin? Dito na-identify, sino yung kalaban dito? Yung Pharaoh. O dito sa panahon ni Jesus Christ, sino yung kalaban niya? Yung Satan po ng Bible at devil ng Bible, hindi po kilala at narinig pa ng marami yan. Ang kilalang Satan at devil ng majority, yung turo na wala sa Bible. I challenge you, 2 verse lang gagamitin nila. Isaiah 14:12 at saka Ezekiel 28. Pag binasa mo yan, common sense, magbabasa ka lang without preconceived thinking, wala dyan yung tinatag na Satan na lumaban sa Diyos. Wala. Yung Isaiah 14, ng context Isaiah 30, naka-address yung sa King of Babylon na nagbataas, na gustong maging Diyos. Ang context, binagsak ng Diyos yung Babylon dahil sa Medo-Persian Empire, in-invade ang Babylon by 539 BC. Andun po yun sa teksto. Yung Ezekiel 28 naman, pag binasa mo, pinagbabatayin nila, diyan daw yung Lucifer na lumabas sa Diyos, anointed cherub. Hindi po. Wala nakalagay. Ang nakalagay sa Ezekiel 28, yun yung King of Tyrus. That was the time when God let the Babylonians invade po yung Tyre and Sidon. Kasi they turned their back against God. Yun po yung context. Gumawa ng imaginary teaching ang maraming dispensationalists. Ako po, biktima niyan for 20 plus years. Iniisip po yung Satan na lumaban sa Diyos, walang katapusang labanan, halos makapangirin papa sa Diyos. Until I found out, galing po yun sa Babylonian, pagan concept ng dualism, dalawang Diyos. Isa lang po ang Diyos, walang kaaway ang Diyos, walang kalaban ng Diyos. Tao lahat ng sinasabing kalaban. At walang angel na lumaban sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, wala tayong mababasa. Kaya challenge ko po yung mga dispensationalists, mag-symposium tayo, magharap-harap tayo, symposium, para yung mga tao makita nila, ano ba yung talagang turo? Ikumpara lang natin a brotherly presentation of the i-live natin. Tagal ko na pong ini-invite mga yun, hanggang ngayon wala. Kasi naaawa po ko sa mga tao kasi naniniwala sila sa mga bahay na hindi turo ng Biblia. Anong ibig sabihin? Yun pong Old Testament, shadow ito ng New Testament, kaya meron tayong second Moses. At hindi lang yun. Si Jesus Christ din ay tinatawag na second Adam. Tingnan niyo, 1 Corinthians 15:45. Tinawag din po siyang Adam, the second.
Kaya hindi po pwedeng baliwalain ng Old Testament sa pag-aaral. Dapat basahin mo muna yung Old Testament at makita mo yung New Testament. Yun ang katuparan ng lahat. The first man, Adam, was made a living soul. Sino yung first man, Adam? Ito. The physical one. The last Adam, sino yung last Adam? Ito. So, Adam din, di ba? Was made a what? Quickening spirit. Ano ibig sabihin ng quickening spirit? Espiritong nagbibigay buhay. Yan po ang ginagawa ng Diyos ngayon, ng Panginoon Jesucristo sa mga taong maniniwala sa Kanya. Bibigyan ka ng buhay. 47. Tingnan niyo po. The first man is of the earth, earthy. Ito yung first man, Adam the first. The second man, the second Adam, is the Lord from heaven. You see, yung buong Old Testament is now being summarized by the Lord Jesus Christ, providing po yung full, perfect completion ng plan of God pagdating kay Kristo. Nakuha po nyo? That is why. Kung anong nakita mo rito, ganun din. Yung pagdating ni Kristo, makita natin, ano pa yung unang hula sa kanya ng Isaiah 42? Verse 1, Behold my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him, and he shall bring forth the judgment to the Gentiles. Ang tinutukoy po dyan, prophecy about Jesus Christ, my servant. Sabi niya, tinan niyo po yung verse 7 para hindi tayo humaba. Pag binasa niyo po 1 to 6, walang duda, that's the Lord Jesus Christ. Ano yung kanyang unang primary na mission? To open the what? The blind eyes, number 1. Number 2, to bring out the prisoners from prison, and them that sit in darkness out of the prison house. Question. Ano yung tinutukoy niyang prison house? Makita ba natin? Yes. Tignan nyo. Ito pong prophecy na ito ay tinupad ni Kristo. Alam po nyo bakit kailangan pag-aralan? Kasi po, pag nakita natin ang katotohanan, magbibigay sa atin ito ng assurance. Gusto niyo bang may assurance o gusto niyo nangangapa lang, hindi niyo alam? Maganda, tiyak ka. Pag ang tao po ay tiyak sa kanyang tinatayuan, number 1, ano siya? Matapang siya. Bold. Tama? Pero pag hindi mo alam, kung hindi ka tiyak, ano ka? May takot ka. Tama? Magtatago ka. Pero kung maliwanag yung tinatayuan mo, ano ka? Matapang ka. Tama? Anong gusto niyo? Maging matatakutin o matapang? Mangyayari yan kung sigurado ka sa tinatayuan mo. Tama? Gusto niyo bang maging sigurado? O aralin mo. Buong buhay mo, tandaan natin lahat, ang harapin natin ng Diyos. Kahit ano pa mangyari sa buhay mo sa lupa, ako po 65 na, ngayon ko nare-realize, ang buhay ng tao, tinitimpla mo yung cholesterol, yung sugar, pati pagkain, nakatimpla yung maalat, yung namanti. Sabi ko, buong buhay, ito na lang may babantayan ko sa buhay ko. Eventually, mawawala ka rin sa, di ba? Di ba? So what I'm saying, mga friends, to be wise, you go for eternal things. Yung temporal po, pansamantala lang yan at hirap i-maintain. Pero if you go by the eternal things, you're wise. You're like, sabi niya, a man that built his house upon the rock, not on the sand. Correct? Now, tinan niyo. Luke 4, verse 16. He came to Nazareth at pumunta sa synagogue. Ano ginawa on the Sabbath day? 16. And there was delivered upon him the book of the prophet Isaiah. Yung binasa natin, Isaiah 42. At binasa niya, ano binasa? 18. Ito, kung ano yung sinabi ni Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive. Sino yung captive? Yung prisoners. And recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Blind are those in darkness. Tama? Tingnan nyo. Ang sabi sa verse 21, shortcut ko po. He began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears. Ano yung sabi niya? Yung prophecy na yung mga nasa bilangguan ay palalayain, ang sabi niya, natupad sa araw na ito nung nagpahagyang Kristo. Number 1, ano yung prison house? Pag sinabing prison house, di ba kulungan? At merong mga nakakulong? Tama? In the Bible po, isa lang ang tinawag na prison house or house of bondage. Alam niyo kung ano? Exodus 13 verse 3. I-attempt po natin ngayon, i-expose natin na kilalanin sino yung devil dyan, sino yung Satan dyan. And Moses said unto the people, Remember this day in which he came out from Egypt. Anong tawag sa Egypt? The house of bondage. Alright. So, sa panahon ni Jesus Christ, anong tawag sa Jerusalem spiritually is what? Egypt, di ba? Pero sa yung Jerusalem. Tama? So, yung time na yon, ano yung tinatawag na prison house ni Jesus Christ? Jerusalem. Na tinawag na Egypt. Sa tingin ng Diyos,
Egypt na yung Jerusalem. Nakuha nyo? That's why, ang ating Panisto-Kristo, palalayain niya yung mga prisoner. Tama? Nakuha nyo? Sino yung mga prisoner at paano sila naging prisoner? Galatians 4:1, tinan niyo po. Child, verse 1, kung siya ay tagapagmana, pero habang bata siya, para lang siyang servant. Di ba? Totoo naman. Kahit anak ng hari, pag bata, meron siyang verse 2, but is under, tutors and yung mga yaya. Yung bata ba masusunod kesa sa yaya? Yung yaya nagmamando sa bata. Bagamat siya yung anak ng hari. Tama ba? Until the time appointed of the father. 3. Yan po yung naglalarawan sa bansang Israel nung nasa ilalim ng kautusan. Even so, we, the Jewish people, when we were children, were in what? Ano yung bondage? Captive, alipin, bilanggo. Tama, sila'y nasa house of bondage ng Egypt dati, physically. Pero nung dumating si Kristo, bondage sila ng physical Egypt. No, spiritual Egypt in the sense na sila'y bondage of what? Pansinin yung elements of the world. Hindi po yan yung periodic table elements ng science. Ano yung elements na yan? Verse 4. But when the fullness of time, imagine, was come, God sent forth His Son made of a woman, made under the law. That's Jesus Christ. Bakit? Dumating siya. 5. Ito yung trabaho ni Moses dati. To redeem them that were under the law. Upang sila i-redeem. Ano yung sabi na i-redeem? Palayain mula sa ilalim ng kautusan. Verse 7. Wherefore thou art no more a servant. Hindi ka na alipin ang sabi niya, ngunit ikaw ay anak kung nakalaya ka na. Alright? Verse 9. Saan sila nagiging alipin o nagiging prisoner of captive? Now, after that ye have known God, or rather known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto ye desire again to be in bondage? Ano bang context na sinasabi ni Pablo? Kasi yung mga taga-Galacia, unang pinunta ni Pablo, pinahayag yung gospel of Christ. Di naging malaya sila sa law. May sumunod na mga false teachers, ibinalik sila sa law. Kaya, ang sabi, nagpa-alipin kayong muli sa kautusan. Alright? Sa 10, ayun po yung law, etc. Kaya ang tinutukoy po dyan na prison house ay yung Jerusalem. Kasi yung mga naroon nasa ilalim ng kautusan. Bondage sila. I hope nakuha po nyo. Kaya pag binasa po natin pababa, bibilisan na lang natin. Doon po sa verse 22, it is written, meron dalawang anak si Abraham. Isa do sa bondmaid. Sino yung bondmaid? Sino yung free woman na nagkaanak si Abraham dahil ang isip nila, matanda na kami, hindi mga anak. Sino? Si Hagar, kasi bata pa. Ang sabi ni Sarah, matanda na ako, hindi ng mga siguro yung aking servant ang pwede. O pinasiping si Hagar na kanyang bondmate. Sinong naging anak? Yes. Yung free woman, sino? Yes, si Sarah. You see, bond at saka free, yung bond prisoner, yung free, liberated. Verse 23. But he who was of the bondwoman was born after the flesh. But he of the free woman was by promise. Again, anong ibig sabihin dyan? 24. Ayun po. Which things are an what? Allegory. Pag sinabi allegory, science figure, picture lang yon of the two. Anong picture of what? So these are the two covenants. Ano yung dalawang covenants sa Bible? Yes. The one from the Mount Sinai in Exodus 19, which gendered to what? Ayun o, bondage, captivity, being in prison, which is, Hagar. Yung Israel after the flesh, under the old covenant, larawan sila ng bondage, pagkaalipin, pagiging prisoner. Verse 25. For this, Hagar is Mount Sinai in Arabia, yung Exodus 19, and answered to Jerusalem, which now is, during the time of writing, yung Jerusalem sa lupa, is in what? Yung Jerusalem po, picture ng house of bondage with the old covenant Israel. Tama? Verse 23, ito yung contrast. But Jerusalem, which is what? Above is what? Bondage pa rin ba? Ano na? Free. Paano naging free? Nakalaya mula sa bondage ng law. Tama? Which is the mother of us all. 27. For it is written, rejoice thou barren that bearest not, break forth and cry thou that travailest, etc. But as then that he was born after the flesh, sining born after the flesh? The old covenant Jews. Anong ginagawa nila? Persecuted him that was born after the Spirit. Yung mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo, nakalaya mula sa pagkaalipin ng kautusan, ay isinilang sa Espiritu,
Sino nagpe-persecute sa kanila? Sino? Yung Old Covenant Jews. Tama. So sila yung magkalaban. Correct? Okay. Dito makita nyo po. Tingnan nyo po yung Hebrews 2:14. Dati po hindi ko rin maintindihan ito Pero as I continue to study, now maliwanag ko si dito. Sabi niya, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, that's us, every man, he also, that's the Lord Jesus Christ, likewise took part of the same, that through death, dahil sa kamatayan ni Kristo, anong gagawin niya? He might destroy. Sinong di-destroy niya? Him that had the power of death, that is the devil. Right? Paano maintindihan yan? I-analyze mo. Nagkatawan-taong Kristo para saan? Tama? Tapos, bakit ginawa para sirain niya yung may hawak ng power of death? Una nating hanapin, saan nagmumula yung power of death? Saan? Tignan nyo. Ano sabi ni Pablo? Romans 7:9. Ito po ang mag-identify kung sino yung devil at Satan. Yung Bible, hindi ako Baka sabi nyo, sabi ni Brad. Hindi, sabi ng Bible yan. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived and I, Kailan namatay si Pablo? Nung dumating sa kanya, binabasa lang natin yung law sa kanyang kamalayan, right? Anong kamatayan yan? Physical, spiritual. Yeah. Verse 10. Ito, dinefine ni Paul. And the commandment which was ordained to life, dapat sa buhay yung commandment. Kaya lang sabi I found to be unto what? Death. So yung death, nagmumula doon sa law. 11. In-explain niya paano dumating sa kamatayan po yung law. For sin, ano yung sin? Singular sin? Ano yung singular sin? I hope alam niyo na yung singular sin at plural sin sa Bible. Ano yung singular sin as a noun? Our flesh. Tama? For sin, taking occasion by the commandment, deceived me. And by it, by the law, ano yun? Ano slew me? Pinatay ako dahil sa law. Ano pa? Meron pa bang ibang verse na nagsasabi yung kamatayan, binibigyan ng law? Yes. 2 Corinthians 3:6. Tignan niyo po. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yung Spirit that giveth life is the New Testament. Yung letter that killeth, nando sa 7. Ano yung letter that killeth? But if the ministration of what? Death. Saan nagmumula yung death? Written and engraven in stones. Ano yun? Ano yung written and engraven in stones? That's the law of Moses. Was glorious, so that, etc., etc. Therefore, yung power of death nando doon sa law. Balik natin, Hebrews 2:14. So, identified na natin yung yung power of death nasaan? Nasa Old Covenant. Ano sabi? Yung last part, that through death, he might destroy him that had, ano yung head? In possession ng That had the what? The power of death. During the time ng writing ni Pablo, sino yung may authority at tangan-tangan yung Old Covenant? Sino? Sino yung recognized authority ng Old Covenant during the time of Jesus Christ? Yes, yung high priest, yung mga Pharisees, Sadducees, tama? Sila yung may hawak. Sila yung may hawak ng power of death. At sila yung dinefine na The devil. Tama ba yung ating analysis? Kasi kung hanapin mo yung power of death, saan mo makita yung power of death? Walang iba kundi sa mga tekstong binasa natin at tumutukoy sa law. Sino yung may hawak ng law that had the power of death? Sino? Yes, the Jewish religion. Tama? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung Isaiah 51 verse 15 and 16. Isaiah 51 verse 15 and 16. Alam nyo, ang aking mission, goal, ipakita po itong power ng Bible na dapat ma-master natin because we are dealing with the future. Alam nyo, as of today, konti lang po nakakakita nito. Majority, hindi nakikita ito. I'm praying for young people na makita nyo yung value nito. Sabi ko nga sa mga young people ilarawan mo yung sarili mo 5 or 10 years from now. Ano ka? Well, you should have a good standing. Mag-aral ka mabuti, be a good person, be a good businessman or what, or profession, ano man yan. But at the same time, dala-dala mo yung spiritual truth. Kasi maraming taong matatalino, nagogoyo ng mga relihiyon. Sayang ng mga tao, mga judge, mga doktor, pero nagoyo ng mga relihiyon, sunod-sunuran sa hindi man alam kung ano yung sinusundan nila. Kasi na-brainwash tayo ng intellectual educational system without you knowing it, design ng religion na magpakagaling kayo sa mga material things, physical things, okay yan. Pero pagdating sa spiritual things, religious things, kami yan. Hayaan nyo naman yung Bible. Kami mag-i-interpret sa inyo ng Biblia. Naloko ka. Na-control ka ng religion. Wala kang alam sa Bible.
Kasi na-brainwash ka, sila lang nakakaintindi. Come on, huwag kang magpadaya sa ganun. Ang Bible po, A, B, C, D, F, G, H lang yan. Pwedeng basahin. John 3:16, di ba naintindihan? For God so loved the world that He gave His only... Kailangan pa ba mag-i-interpret na leader ng kung sino-sinong Poncio Pilato doon? Maintindihan mo naman yun. You should seek God's wisdom prayerfully and God will reveal these things to you without the aid of any people. Tayo na po yung temple of God eh. The Spirit of God is dwelling in us. Why not take the wisdom of God na nasa iyo na? Nakuha po niyo ko? Huwag tayong pagoyo sa mga leader na ako lang anointed, ako ang anak ng Diyos. Kalukuhan. Pag sinabing anoint, Christ. Pag Christian ka, anointed ka. Do you see the point? Ginagamit ng mga nagpapanggap na mga sila lang daw anointed kasi magagaling ang bola sa pulpito, etc. Kaming anointed. Kasi anointed siya, ako hindi. Dinaloko ka. Ang Bible sinabi, bawat mananampalataya, anointed. Yung nagkiklaim na yun, ignorante sa katotohanan kasi binobola yung mga tao. Now, tinan nyo. But I am the Lord thy God that divided the sea, whose waves thereof the Lord of hosts' name. Kailan nangyari yan? Di ba nung lumabas sila? Tama? 16. And I have put my words, saan? Mount Nino. I have put sino yung nagsasalita? Yung Diyos, ibinigay ko sa iyong bibig ang aking mga salita. Kanino binigay? Di ba sa kanila? Tama? Sa kanila. Kaya taglay nila. Romans 3:1, tinayo. What advantage then hath the Jew? Or what profit is there of circumcision? Ano ba yung advantage nila over the Gentiles ng mga Hudyo? 2. Much every way, chiefly because that unto them, the Jews, were committed the what? The oracles of God. Every writer from Genesis to Revelation po, mga Hudyo yan. Right? That there is the problem. Ano sabi ng Bible natin? Jeremiah 2:8 muna. Ito yung problema. In the later part ng kalagayan ng Israel, ito yung naging problema. The priest said not, where is the Lord? And they that handle the law knew me not. Yung may hawak ng kautusan, hindi ako kilala. The pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal and walk after things that do not profit. Jeremiah 2:8. Hawak nila yung law, pero hindi nila kilala, yun ang bigay ng law. Kaya, anong naging kalagayan? Romans 1:18, tinan nyo. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Sinong men yan? Pinakilala. Who hold the truth. Nasa kanila yung truth. Tama? Kaya lang, who hold the truth in what? Unrighteousness. During this moment, sino yung may hawak ng katotohanan ng Diyos habang sinusulat ni Pablo? Sinong may hawak ng Old Covenant? Sinong pinagtiwalaan ng law during that period? Sino? This group. Correct? Ako dyan? 19. Because that which may be known of God is manifest in them. During the Old Covenant, sinong kinausap at pinahayagan ng Diyos ng katotohanan? Lahat ba ng bansa? Sino lang? Sila lang. For God hath shewed it unto them. Pinakita ng Diyos sa kanila yung kanyang katotohanan. How? 20. Ayun. For the invisible things, there's the invisible things, the spiritual realities of Him from the creation of the world are clearly seen by naked eyes. Tama? Being understood by the things that are made, creation, physical, visible na nakita, even His eternal power and Godhead so that they are without excuse. This is the manner po of God's revelation. Yung spiritual things, pag sinabi spiritual things po, invisible talaga. Walang image. Wala kang makikita. Contrast siya ng physical things. Pag physical things, ang nakikita, nahawakan. Right? Ang reality, yung physical o yung spiritual? Yung spiritual. Yung physical ay just what? Just image. Just symbols. Signs of the spiritual reality. That's how God po is revealing things. Kaya, in the Old Testament, lahat dito, sumasandig sila sa nakikita. Diba? Pagdating ng Panginoon, anong unang ibinigay sa mga apostol at dala-dala niya? Signs. Ano yung signs? Papagaling, papakain. Diba? Bakit? Kasi yung Hudyo po, ang hinahanap, physical signs. Tignan yung 1 Corinthians 1:22. Kaya yung mga nagpapanggap na may signs ngayon, tanong, sino mang kausap mo, Gentile o Hudyo? For the Jews require a what? A sign. The Greeks, like us Gentiles, seek after what? Wisdom. Ang Hudyo hindi maniniwala pag walang signs. Hindi nakikita. You see the point? Kasi nga,
lahat ng revelation dito ng Diyos ay physical. Kaya, nang dumating ang Kristo, anong pinapahayag niya? Heavenly things. Naintindihan ba nila? Hindi. Wala silang naintindihan for 3 years. Isa lang, nireveal pa ng Father kay Peter na that Jesus is the Son of God. Ang daming tinuro ng Panginoon before the cross, wala silang naintindihan, isa lang. Kasi hinahanap nila literal, physical, visible signs. Hindi. Yung pagdating ni Christ is New Covenant. Balik tayo. Hebrews 2:14. Ang tanong, paano na-destroy ni Jesus Christ ng kamatayan niya yan? Sabi uli, that through death, He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Kailan namatay si Kristo? Di ba dito? Tama? Paano na-destroy ni Jesus Christ yung power ng devil and ng power of death? How? Ano uli yung power of death? That speaks of the what? The old covenant. That speaks of the covenant, di ba? Tama? Paano nawalan ng power yan? Yes, ano nangyari sa cross? Because at the cross, dumating yung alin? Sa cross kasi dumating yung new covenant. Tama? By the cross of Christ, dumating yung new covenant. Nang dumating yung new covenant, ano nangyari dito? Hebrews 8:13, tinan nyo. Yung dati naging old. A new covenant he hath made the first ay naging old. Ano pa? Not that which decayeth and ready to vanish away. Pag sinabing ready to vanish away, sa madaling sandali, malapit na itong ma-vanish. Pag sinabing vanish away, ano ibig sabihin? Kailan na vanish away yung New Covenant? Sinusulat yung Hebrew, maybe around 59 AD. Sabi niya, sa madaling panahon, magba-vanish away, kailan nawala yung Old Covenant? 70 AD. Brother Ray, bakit 70 AD? Wala namang 70 AD sa Bible! Sabi ng mga friends ko, dispensationalist. Yan kasi, wala ka alam sa history. Balik ka sa history, naniniwala ka ba nung 70 AD nawasak ang Jerusalem? Pag sinabi mo hindi, ewan ko sa'yo kung saan mundo ka pinanganak. I-google mo lang, sasabihin sa'yo ng Google nung 70 AD na destroy ang Jerusalem. Alright. Kahit walang Bible po naniniwala ka ba may dumating na Kristo pinako sa krus? Kung Kristiyano ka, yes, dapat. Sino nagpapako? Sino nagpapatay? O sinong nasunog dito sa 70 AD? Di ba sila rin? Common sense. 30 AD pinako yung Kristo. In 40 years time, nangyari yung 70 AD. Sino yung nahirapan dito? Sino yung pinarusahan dito? Kasama ka ba dyan? May kamag-anak ka ba dyan? O di naganap. Ano nangyari 70 AD? Anong nasira dyan? Temple. Ano ibig sabihin sa audio pag nawala yung temple? Wala na. Wala na yung sacrifices. Wala na yung mga priests. Sino ba nag-aalis sa temple? Hindi ba ito mga to? Yung may hawak ng law? Correct. Asan sila? 1.2 million naman tayo dito lahat. Yung iba naging prisoner sa Rome, dala-dala ni General Titus. May natira sa Jerusalem 70 AD. Wala. O di-destroy na ito. Kahit walang Bible. Mag-research ka lang. Totoo bang may nangyari nung 70 AD sa Jerusalem? Paano nagkaroon ng diaspora? Pag narinig niyo po yung diaspora, yan po yung term na ginagamit sa historical lecture at saka political science subject, pointing to the destruction tracing back, bakit yung Israel bumabalik na 1948 sa Palestine. Sa sila galing. Ang tinawag, these are the citizens of a land without a nation, etc. Sabi niya. Babalik ka dito. Kahit walang Bible, history pag-usapan natin, yung nangyaring destruction ng Jerusalem, that's the period, yung temple nasira, nawala, na-dismantle yung Jewish community economy, nawala yung sacrifices, nawala yung observance of the law, yung mga taong nag-o-observe ng law, namatay na. Yung city mismo, nawasak. Yung nation, wala na. Saan nangyari? Dito. Wala sa Bible? Nasa Bible. Dati hindi ko rin alam. Kaya lang, inaral natin. Ulitin natin. Hebrews 2:14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Question. Kailan namatay si Kristo? Alright? Ano sabi ng Bible? Sa pamamagitan ng kamatayan, yung devil ay kanyang wawasakin. Totoo ba? Totoo ba yung Bible? O di wasak na siya. Walang debate. Kahit anong satanas pat diablo ang iniisip mo, importante, wala na siya. Ayon sa talata ng Biblia. Tama? 1 John 3:8. Kalimutan nyo na si Satanas. Wala na siya. Patay na siya. Kahit anong klase pa siya. He that committed sin is of again the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested. Why? That he might destroy
the works of the devil. Nangyari na ba yan? Na-fulfill ba ni Christ yan? O di wala na sa Satanas. Wala na. Ayon sa Biblia. Nako nyo? Tinan nyo pa. Nung sinusulat ni Pablo yung Roma, tinan nyo, Roma 16:20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Kaninong feet? Believers. Sino daw yung ilalagay sa ilalim ng feet ng believers? Sino? Satan. Kailan mangyayari? Mula nung sinulat ni Pablo, kailan? Shortly. Yung shortly, ano sa Tagalog? Sa mahabang panahon o sa madaling panahon? Gaano katagal yung, gaano kaigsi o gaano kahaba yung shortly? 1,000 years? Saan ka nakakita ng madaling sandali? 1,000 years daw? Shortly, sa madaling sandali, ibig sabihin, from this period on, nangyari na si Satan ay talagang nailagay sa ilalim ng feet ng mga mananampalataya. Ito po mga friends. Kailan nangyari yan? 1 Corinthians 15:23. Again, ito po, kahit walang maraming talata ng Biblia, gagamitin mo yung common sense mo at saka little bit of history, maniniwala ka 70 AD nangyari. Tinan niyo. But every man in his own order Christ the first fruit. Afterward they are that Christ at his what? Anong pinag-usapan? His coming. Tama. 24. Then cometh the end. Anong end? End ng planet? End ng ano? Yes, end of the old covenant world age. And when that happened, ano mangyayari? When he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule, authority, and power. Sino yung rule, authority, and power na tinutukoy dyan? Sino? Di ba sila yung religious people? Tama? Sila yung principalities, sila yung magistrate, sila yung powers, di ba? Sila kasi nagro-rule sa Jerusalem that time with the approval of the Roman Empire. Tama? Question. Kailan nawala yung rule, authority, and power ng Jerusalem? Kailan? Kaya may Bible, kaya wala. Ibig sabihin, nangyari na yan. Tama? Meron pa ba ngayon sa Jerusalem nito? Wala. So, nangyari na, nawala na sila. Tama? 25. For he must reign. Sino? Jesus Christ. Mga kapatid, ito kasi yan eh. Kagabi nag-usap ko ni Pastor. Pag pinag-usapan po yung kaligtasan, ang una kong nakikita, you accepted a relationship. Tama? When you believe the Lord Jesus Christ accepted His proposition. Ang proposition, ano yung dilalatag ng Panginoong Hesukristo sa ating lahat? Believe. Paniwalaan mo yung aking ginawa. Tama? Yun yung parang nanliligaw. Sinabi lahat ng kanyang good, tapos, will you marry me? Tama? Pag yung babae, medyo crush niya at naganda sa sinasabi ni lalaki, nabola ng konti, yes. They're engaged to be married. Tama. Nung naniwala ka, it's like you accepted the proposition ng husband. At nung ikaw ay naniwala kay Kristo, nagkaroon ka ng relationship as in a marriage, you accepted yung kanyang covenant, yung kanyang promises, and you believe that's the time you got saved. Pero may relationship ka. As if the relationship husband and wife. Magkakaroon ba ng pagbabagong isipan ng taong kinasal? Magkakaroon ba sa adjustment? Yung mga kinasal dyan, yung mga may asawa, nung kayo nag-asawa, nagkaroon ba kayo ng adjustment o pareho lang sa inyo? Ay, maghihiwalay kayo pag pareho lang. Mag-a-adjust ka. Si lalaki, ang priority mo lalaki, yung asawa mo babae. Kasi, yung lahat ng responsibilidad ng tatay niya, inilipat sa lalaki. Nakuha nyo? Mga lalaki, pag nag-asawa kayo, tinatanggap nyo ang responsibilidad ng tatay ng babae, inilipat sa'yo. Tama ba? Ikaw babae, ganun din, yung faithfulness mo at lahat, wala na sa pamilya mo, nandun na sa lalaki. Tama? At ang purpose is to build a family. Tama? So, ang may authority sa babae, sino? Yung tatay? Tatay pa rin? Di yung asawa na. Kaya nagkakaproblema yung mag-aasawa kasi nangingialam pa yung mga biyanan eh. Wala na dapat. Pag kinasal kayo, ang authority nasa lalaki, wala sa tatay. Magkakagulo kayo pag nangingialam yung mga in-laws nyo. Tama ba ako? Kasi ang sabi ng Bible, one flesh kayo. Kahit anong problema, ang kakampi mo, asawa mo, hindi yung kung sino-sino ka mag-anak. Pag kinasal kayo, hihiwalayin na kayo sa pamilya nyo. Yung sabi ng Bible, iiwanan ng tatay nanay. Tama ba? Ganun po yung kaligtasan. Nung nanampalataya ka kay Kristo, mag-a-adjust ka ng ugali,
Kasi nagbibuild ka ng relationship sa iyong Savior. Nakuha nyo? Hindi yung, pwede na pala akong gumawa ng kasalanan. Ay, maghihiwalay kayo. Baka hindi mo kayo nakasal eh. That's how po yung practicality ng kaligtasan. You now enter a relationship with your Savior. And that will be, lifetime. Yung mag-asawa dito, meron ba kayong perfect time na hindi kayo nag-aaway? Kami nga, mga lolo't lolo, nag-aaway pa kami eh. Kumisa sa imbutonis lang, nag-aaway kayo eh. Di ba? Adjustment. Ganon din po yung kaligtasan. You grow sa inyong relationship. Marami po. Kaya yung love life parang war and peace. War and peace. Tiniyon 26. The last enemy that shall be destroyed is what? Ano yung last enemy na na-destroy na tinawag na death? Saan ang galing yung power of death? Yes! Destroyed. Sino nag-destroy? The Lord Jesus Christ sa cross. And ultimately, vanish away nung nawasak na lahat yung elements ng law. Yung sinasabi ng 2 Peter 3:10, tinan niyo. But the day of the Lord. Ang day of the Lord po, connected lang palagi po sa Israel yan, which is judgment sa iba't ibang nations and eventually sa kanila. Will come as a thief in the night, kasi sa timeline, hindi nila alam ang timing, anytime the Lord will come, in which the heaven shall pass away the great noise. Hindi po yan material heavens. And the elements shall melt and ferment it. Anong elements? Sabi ng mga friends natin, ano yan? Yung magnesium, yung silver, yung gold, yung copper. Saan mo nakuha yun? Doon sa periodic table of elements. Tawa ko ng tawa. Bakit napunta yung science niya sa Bible? Ang elements kanina binasa natin, Galatians 4. Ano bang ibig sabihin ng elements? Basic. Diba? Elementary grade. Ano ibig sabihin? Pangunahing baitang. First principles, rudiments, basic. And the basics na tinutukoy is the what? The old covenant. Milk. Yung perfection at substance, yung new covenant na tinutukoy dyan. Hanap mo sa Bible lang. The earth, also the land, and the works that are therein shall be burned up. Kailan nasunog yan? Kailan? 70, 80 talaga pupuntahan yan. Nasa Bible yan. Hindi lang alam na marami nagtuturo. Yung Satan po, patay na yon. Yung prison house, yun yung old covenant under ng Israel. Yung mga naglilid, yung devil na tinutukoy na hawak yung power of death, ito yung mga yon. Sila yung tinukoy na the devil. Sino bang pumatay kay Kristo? Sino? Tignan nyo. 1 Thessalonians 2:14 and 15. For ye brethren, etc., the last part, even as they have of the Jews. 15. Who both killed, sino? The Lord Jesus. Ano pa bang pwedeng gawin ng Satanas kay Jesus Christ except this one, patayin yung Kristo. Dami nang iniimbentong Satan ngayon at di ba mga antichrist? Wala silang sinabi doon sa pumatay kay Jesus Christ. Hindi lang si Kristo pinatay and their own prophets. Pati mga propeta pinatay nitong mga ito. At sila'y pinersecute sila. Tama? Anong sabi ngayon? 2 Thessalonians 1:6. Anong sabi ni Pablo? Dahil sa naranasan nila na yun, dahil pinatay si Kristo at mga propeta. Sabi diya, nararapat lang na gantihan sila, recompense, gantihan ng kapighatian. Yung mga nagtutrobol sa inyo. Sino ba yung nagtutrobol sa kanila? Sinabi kanina, mga Hudyo. Sila yung nanghuhuli, nagkukulong at pumapatay sa mga mananampalataya ni Kristo. Verse 2. Kaya ang comfort sa kanila, kayong mga nagugulumihanan, mapayapa na kayo dahil dadating yung Panginoon Kristo mula sa langit. Verse 8. Bakit? In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Paghihigantihan yung salitang vengeance po, kasama ba tayo doon na paghihigantihan ng Diyos? Sino may paghihigantihan? Tayo? Ano ginawa natin sa Panginoon? Doon tayo paghihigantihan. May specific reason kung bakit pinaghihigantihan sila. Pinatay si Kristo, pinatay ang mga propeta. Tama? Kaya, Nung hinahatulan na yung Jerusalem, ano sabi ng Revelation 18:20? Tingnan niyo po. Rejoice over her, thou heaven, and ye holy apostles and prophets, for God hath avenged you on her. Sino naghiganti sa kanilang pumatay sa mga propeta at apostol? Sino? Yung Diyos. Question. Paano pinaghigantihan ng Diyos yung mga pumatay kay Kristo at sa mga apostol? Paano? Anong ginamit niya? Roman Empire. Naku po nyo, yung Roman Empire ay minister of God sa later part. Doon nung una, sinusuportahan ng Rome itong Israel, pero later on, tinan nyo, Revelation 17:16, tinan nyo po maigi,
Sinong sumunog sa Jerusalem? And the 10 horns which thou sawest upon the beast, ito yung Roman Empire, these shall hate the war. Sino yung war? Yung woman na nakasakay sa beast, sino yun? Israel. And shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. Sinong sumunog sa Jerusalem? The Roman Empire. Kaya, ang sabi ng Diyos, tinan yung verse 17. Sinong naglagay sa puso nila para gawin yun? For God hath put in their hearts to fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of God shall be fulfilled. Paano mong lalabanan yung ganyang klase ng Diyos? Walang pwedeng pumigil sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalooban. Kahit yung kalaban, pwedeng gawing instrumento. Very clear. Kaya po, when you go to the Bible, and you will see. And lastly po, as an encouragement, again, balik tayo. 1 Corinthians 15, verse 24. Then cometh the end when he shall have delivered the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. Itong lahat na ito, wala na ito, binagsak na silang lahat. Verse 25, for he must reign till he hath put all enemies under his kaninong feet? Bakit sabi kanina, Satan shall be put under your feet shortly? The believer. Yes, literal bang may katawang bababa sa ilalim ng paa ni Kristo? No. Under of the feet of Christ, in what sense? And verse 26, the last enemy that shall be destroyed is death. Verse 27, for it put all things under his feet, but when he saith all things are put under him, it is manifest that accepted, etc. So, dati, ito yung nagro-rule as sun, moon, and stars. Sila yung ruler, yung principalities in the heavenlies, pagdating sa tinutukoy na heavenly things ng Old Covenant Israel. Nang bumaba ang Kristo in 70 AD, ano nangyari dito? They were put down. Bumaba yung Kristo under His. So, nasa ilalim ng feet nila sino? Si Satan and all these things, diba? Sino yung nagro-rule ngayon? Tingnan nyo, Ephesians 2:6. Ay, naku, pag nakita po natin ito, blessing to sa atin because ang sabi yan, and hath raised us up together, believers, and made us, past tense lahat to, raise up, made us sit together where? In, sino yung raise up at seated with Christ? So, nasan ka? Nasaan ka na ngayon? Tayo ngayon ang nag-rule in the heavenlies. Nako nyo? Ephesians 1:22, tinan nyo. And hath put all things under His feet, that's Christ. Gave Him to be the head over all things to the church. Sino yung head mo? Sino yung body? Pwede bang head lang? Di pugot ang ulo. Dapat may katawan. Sino yung katawan ni Kristo? 23, the church, which is His body. Therefore, ito yung church, and this is Christ. Maghihiwalay ba yan? Maghihiwalay ba yung head tsaka body? Kung nasa saan yung head, nandun yung, nasan yung head? Nasa heavenly o nasa earthly? In the heavenly. So yung body nasaan? Heavenly. Therefore, sino yung nagro-rule ngayon? Yung pabauli? Ang sabi, put down under His feet. Wala na sila. Sino nag-rule ngayon sa heavenly? Sino? Tayo. Christ with His body. The fullness of Christ. The fullness of Him that fill it all in all. The body, yung fullness ni Kristo na pumupuno sa lahat. And that is every believer. You see the message? Wala na tayo dito. We are beyond, dito na tayo. We are now yung ruling in the heavenlies. Tapos na lahat ito. You see the point? Nandito na tayo sa Isaiah 9:7. Look at this. And the increase of His government and peace, there shall be no end. Wala na tayo sa the end. We are now doon sa time ng no end. Upon the throne of David, God is now ruling, and upon His kingdom to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth ever, forever. No end. Ephesians 3:21, tinan nyo. Ito yun, mga kapatid. Ikaw yan. Unto Him be glory in the church, the body of Christ, by Christ is throughout all ages. World without end. Wala na tayo dito. Nandito na tayo sa world without end. The way you see things is not anymore yung physical. So, siyempre, nasa physical tayo. But beyond the physical, nakikita mo yung heavenly things, spiritual things. Nako po nyo, that's the way God wants us to see. Ulitin natin, 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen. Hindi na yung focus natin yung nakikita. Alam niyo kung bakit? Sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito with our personal experience in life, di ba marami dyan yung nagbibisa na stress,
nagbibigay ng takot, yung assurance sa economy, ng peace and order, etc., ng politics. Hindi ba? Halo-halo na. Personal life ng mga relatives, friends. Di ba? Halo-halo na lahat yan. But when you learn na paniwalaan ito, you don't anymore look on those things, but at the things which are not sin, believing, and sometimes na-experience mo, yung kinatatakutan mo, yung naging problema mo, yung naging gusot sa buhay mo, lumipas. Hindi naman nangyari, kinatatakutan mo. Tama? Yung dinadanas mong anumang suffering ngayon, huwag kang mag-suicide. Doon sa Clark, sa amin, 24 years old, mula sa 15th floor, grabe, lumukso, gabi, 24 years old. Anong dahilan? Love life. Love life? Mag-suicide ka? Kumusta yung magulang mo? Kumusta yung, yung mga nag-suicide pa selfish. Pero kung yung tao po nakita yung Diyos and look not at the things which are sin, ma-overcome niya. Palitan mo. Madali lang yan. Yung mga nag-aasawa nga, after 3 months, nag-ihiwalay na. Di ba? That's reality. Huwag kang mag-suicide. Ano ka ba naman? Di ba? You look at the things which are not sin. For the things which are not sin are eternal. Ganon dapat to yung ating eyesight ngayon. Because we are no longer of this program. We are already here. You see the point? Kaya ako nung naintindihan yung Gospel of Christ, salamat Panginoon. Dati-dati yung bawat kilos ko, yung galaw ko, yung buhay ko, kinatatakutan kasi malabalitaan ng mga ka-fellowship ko, yung mga kasama kong pastor, yung mga mananampalataya na mapanghusga, nakaturo isang kamay, pero yung 4 na kamay nakaturo sa kanya, hindi niya nakikita. Mula nung naintindihan ko, salamat Panginoon, hindi na ako alipin ng mga tao. Tayo na lang Panginoon nag-uusap. Alam mo ko, kilala mo ko, alam mo kung isa at ginagawa ko. Na-enjoy ko po yung freedom talaga to live everything, yung aking relationship lang sa Panginoon ang iniintindi ko. And to be used by God in my life na ipinapahig yung katotohanan na ito. And the pressure is not on me, but sa nakikinig at sa Diyos. Kaya sabi nga, palagi, pag pinahayag ang katotohanan ng responsibility, nando sa nakikinig at sa Diyos na ikaw na accountable dyan, hindi yung preacher. Tama? Because the Holy Spirit is the one talking to you na pag narinig mo yung bagay na yan. Pagka titingin sa preacher, because we all have our limitation at saka, di ba? But the beautiful thing is we have the eternal words of God, which is very precious. Ito yung sinasabi ni Paul na, the unsearchable riches of Christ.